Ngayong oras na ito ay meron po tayong makakausap na atin pong dadamayan sa kaniyang pinagdadaanan. Atin na po siyang kilalanin. Good afternoon! Hello! Ayan, pwede bang makilala kung sino ang nasa kabilang linya? Si CJ po. CJ. Ilang taon na si CJ? 27 po. 27. CJ, lalaki, tama? Hindi po. Ay, hindi. Kasi boses lalaki. Si CJ ay isang babae. Opo. Opo. Alright, CJ, kachat kita nung mga nakaraan pa at sabi mo nga, meron kang ipapa-heart to heart kay Mama Colleen. Ano ba yung kwento ni CJ? Umpisahan mo na. Alam po kasi akong jowa. Mhm. Nagloko po siya. Uy! Si jowa mo nagloko. Okay, kwento mo muna sa amin paano kayo nagkakilala nitong jowa mo. TikTok. Sa TikTok? Paano? Paano sa TikTok? Pwede pala yun. Paano kayo nagkakilala via TikTok? Ano po, may nasalihan po akong live na andun din po siya. Mhm. So parang nag-replyan kayo, parang kasi 'di ba minsan pag may nagla-live sa TikTok, may mga nagko-comment, 'di ba? So during that comment, nakita mo siya hanggang sa nagkapalitan kayo ng mensahe, correct? Opo. Okay. So paano nag-umpisa? Sino yung unang nag-add? Ako po, tinalo ko po siya. Anong sinabi mo? Gusto ko po makipagkilala. Pwedeng makipagkilala. Kailan to nangyari, CJ? Alin po? Yung nagkakilala kayo ni Boy. October 22 po yata yun. Okay. So anyway, nag-start yung conversation, ikaw yung unang nag-approach, and ano yung pagkakakilala mo sa kanya? Yun nga po, ako siyang single mom. A single mom. Teka lang, babae ka. Apo. So ikaw ay tibo, tama ba? Apo. Oh, okay, single mom. And kumusta? Kumusta yung naging usapan ninyo? Okay naman po. Open siya? On, ano to, relationship ba agad? Nanligaw kapag kaagad? Or parang friendship lang muna yung meron kayong dalawa? Nanligaw po. Nanligaw ka. So, si ate girl, she is open na makipagrelasyon sa isang tibo. Tama? Opo. Tinanong mo kung bakit? Kasi 'di ba minsan magtatanong tayo ng ganyan parang okay ka lang ba na makipagrelasyon? Tinanong mo kung bakit? Hindi na po. Pero ang pagkakaroon kasi may naging extra na po din po. Oo, nagchachapi ka, urong ka sa bandang kanan, B. Medyo napuputol-putol yung linya mo. So pagkakakilala mo kasi sa kanya, talagang nagkaroon na siya ng mga relationship before with tibo din, tama? Opo. Okay, so parang hindi na siya nakakagulat kung popormahan mo siya kasi she's okay with it. Pero ano yung reason? Hindi ba dahil na-trauma na siya sa lalaki kaya gusto naman niya babae naman? May ganun ba? Ganun po yata. Ganun po yata. Hindi mo tinanong. Hindi mo kinonfirm. Oo, walang ganung tanungan. Oo. So anyway, single mom siya. Ilan yung anak niya? 3 po. 3. Mga ilang taon na, if you don't mind? Malaki na po eh. Palalaki na. So anyway, niligawan mo siya. Nagkita ba kayo muna ng personal o ligawan ito via TikTok lamang? Opo, pero mga ilang araw po, pumunta po siya dito sa akin. And then? Ito na po kami nun. Kumusta ang unang pagkikita?
kinikilig po sa una. Kinikilig sa una. Sinong mas kinikilig? Ikaw o siya? Pareho po. Pareho po. So, yun na nga. Gaano katagal yung naging ligawan ninyo? Parang isang araw lang po eh. Ang bilis. Isang araw lang. Kasi ilang buwan na ba kayong magka-chat? Ilang buwan na ba kayong magkausap online? Two months po. So 2 buwan na rin naman kasi kayo magka-chat. So parang paniniwala ba niya? What for? Kung patatagalin pa, matagal na rin naman kayo magkausap. Tama ba? Opo. Hindi lang kayo basta magka-chat, magka-video call din kayo. Tama ba? Opo, tama po. Okay. So, after 1 day na nagkita kayo, boom, sinagot ka na niya. Opo. Hindi ko nga parang sinagot na nga po niya ako nun eh. Ba't di mo alam? Paano nangyari yun na hindi mo alam? Tinanong ko po siya kung kami na. Sabi ko na po. Bakit? Nung unang kita nyo ba, nag-kiss ba kayo o holding hands? Ha? Nag-kiss po. O diba? Tatanungin mo pa kung kayo na ba, nag-kiss na nga kayo. O diba? So, anyway, kumusta naman yung relationship ninyo during those time? Communication-wise, pumupunta ka ba sa kanya? Nakilala ka ba ng mga anak niya? Kumusta? Wala po. Hindi po niya ako pinapakilala po sa anak niya. Ang dahilan? Nasa malayo po kasi yung anak niya. Hindi po niya kasama. Nasan sila? Ano po, sa ate po niya. Sa ate niya. So, anong ginagawa niya dito sa Manila? Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho. So, parang nagkaroon siya ng time para sa pagmamahal kasi nga nagtatrabaho siya dito sa Manila, yung mga anak niya ay nasa probinsya. So, gaano katagal ang naging relasyon ninyo? Ngayon po, na po kami. 2 years na po kami ngayon. Uy, ang tagal. Pero sa loob ng 2 years, never mo bang nakilala yung mga anak niya kahit virtual lang, yung mga magulang niya? Or nakilala mo naman kahit papaano? Wala po, hindi po. Never talaga. Bakit? Hindi ko po, Ano? hindi ko po alam po sa kanya. Tinanong mo ba siya ever? Nagtanong ka ba na, uy, kailan ko makikilala magulang mo? Kailan ko makikilala yung mga anak mo? Nagtanong ka ba sa kanya? Hindi po, wala na po siyang nanay po. Tatay na lang po ang meron. Kahit wala si nanay, si tatay. Tinanong mo bakit hindi ka pinapakilala? Wala bang ganon? Kasi tumagal kayo ng 2 years di ba? Anong rason niya? Naiiwi po sa kanila. Ano daw, ulit? Gusto po niya ako dalhin po sa kanila. So, mas gusto niya ng personal? Opo. Oo. Pero, you never ask? Hindi ka masyadong parang, kasi ako, kahit papaano, kung tatagal ako sa isang tao, gusto ko makilala yung mga importante sa buhay niya. Never kang nag-ask sa duration ng 2 taon? Hindi kasi may tiwala naman po sa kanya. Oo, may tiwala ka naman sa kanya. So parang hindi siya issue sa'yo, tama ba? Okay. So bukod sa, yan na nga, magka-video call kayo, lagi naman kayo nakikita regularly? Pagka pinapauwi ko po siya dito, pupunta naman. Ilang beses sa isang linggo? Ba't po siya dito ng 2 days or 3 days po? Nag-i-sleep over siya dyan. Tama ba? Apo. Okay. So anyway, tumagal kayo ng 2 taon. Ngayon lang ba kayo nagka-problema ng ganito? Opo. Okay, ano ang problema? Yun nga po, nagloko nga po siya sa akin. Paano mo nasabing nagloko? PM po kasi sa akin yung tomboy din po. Sorry, ano ulit? Nag-PM po sa akin yung tomboy din po. Huy! Nag-PM yung isang tomboy din. Ano ang sabi sa PM?
Ay, sabi po sa akin, ikaw ba yung jowa ni ganito? Sabi ko po, oo, bakit? Hmm. Ako na po nalaman na sila po pala nung na kami pa. Ilang taon na daw sila? Bago pa lang din po eh. Like kahapon lang? Charot. Gaano ka bago? Gaano ka bago, CJ? Babaguhin kita dyan eh. Ano po kasi, Feb 7 po kami. Tapos sila po, naging sila. Ano daw? Naging sila? Naging kami po ng Feb 7. Okay. Tapos sila po, yung sila po ng tomboy, naging Feb 27 po naging sila. Wait lang. Same year. Feb 7 kayo, Feb 27 sila. Tama, mali? Tama po. Huy! So, ikaw yung legal kasi ikaw na una. May ganun ba? May ganun ba kayong usapan ni Tibo number 2? Anong reaksyon niya nung sinabi mo na ikaw yung Feb 7, siya Feb 27? Ano yung reaksyon ni Tibo? Wala naman po. Okay, wait lang, tatawagan uli kita ha, mapuputol lang. Oo. Tawagan uli kita, bebe ko. Nakakaloka. Oo, pinagsabay. Ka-winner, kung meron kayong sausaw na team song na gusto ninyo, para sa kwento natin today, comment, mag-text ka, 0977-7000-915. Oo, nakakaloka. Di ba parang teleserye na bibitin tayo? Feb 7, unang naging sila. Yung pangalawang Tibo, Feb 27. So, 10 araw lang yung pagitan. Nakakaloka. Alright. Again, 0977-7000-915. Okay. Ay, ano yun? So, Feb 7, ikaw, Feb 27, si number 2. Ano yung reaction niya? Ha? Nung number 2? Wala naman po. Paano wala? Parang NR? No comment? Paano ba? Ano daw? No comment po. Hindi. Anong balak niya? Kasi dalawa pala kayo sa puso ng babae. Anong naging decision niya nung time na yun? Hihiwalayin na daw po niya. Oh! So para sa kanya, ayaw niya ng ganon. Red flag yon. Na-offend siya, so hihiwalayan niya. Ikaw, nung time na yon, ano naman yung naglalaro sa utak mo? Ano daw? Ang nasa utak ko po nun, sabi niya, bakit kaya niya nagawa yun sa akin? Ano pa yung pagkukulang ko? And then, binalak mo rin bang makipaghiwalay sa kanya? Or anong nasa isip mo? Anong plano mo? Ang nasa isip ko po na makipaghiwalay din po kasi hindi ko po magawa eh. Oh, okay. You confronted her. Ano yung sabi niya nung kinonfront mo siya nung nahuli na siya? Wala daw po siya naganap kasi wala daw po akong time po sa kanya. Dahil 10 days lang kayo, pagitan. 10 days lang, diba? Feb 7 ka, Feb 27 siya. Dahilan ba talaga yun? Kasi daw po, sabi daw po akong offline pa sa messenger. Again, 10 days lang yung pagitan. Naging sila nung Feb 27. Parang ginagaslight niya tayo diba? Totoo, kasi hindi dahilan yun eh. Hindi dahilan yun na wala ka akong time. 10 araw pa lang kayo, naghanap agad siya ng iba. Ganon siya karupok. Ganon kababaw yung pagmamahal niya sa'yo. Tama, mali? Alam ko po, alam kong ganon po. Okay, 2 years kayo. Ibig sabihin, 2 years din sila. Tama, mali? Wala pa, hindi po umapat ng ano. Ano daw? Hindi pa sila umapat ng 2 years din po. Oh, kailan sila naghiwalay? Nung March 1 din po. Ano daw? March 1 po. Nung time na naghiwalay din kayo, tama ba? Wala, hindi pa kami naghiwalay. Ay, hindi kayo naghiwalay. Okay. Wait lang kalaruhin lang natin. Gaano katagal yung tinagal ng relasyon nilang dalawa? Wala po, siguro araw lang din po.
O araw lang naman pala eh. Okay. So anyway, kayo yung tumagal. Kumbaga sa kabila ng revelation mo, after a month, tumagal kayo ng 2 years. Tama, mali? Tama po. Okay. Oh, napatawad mo naman pala siya kung susumahin. Tama, mali? Kasi po, humingi po siya ng second chance. Oh. Eh, bakit issue pa rin siya makalipas ang ilang taon? Bakit issue siya ngayon? Bago lang po kasi yun eh, yung ginawa niyo po sa akin. Okay, naguguluhan ako linawin ko lang. Feb 7, sinagot ka niya. Feb 27, sinagot niya yung isa. Parehong taon, tama o mali? Tama po. Oh. Eh sabi mo, hindi naman sila tumagal. After mong malaman na 1 month lang sila. So kayo, naging 2 years na kayo. Oh, kung susumahin, 1 year and 11 months na kayo, kumbaga tapos na yung problema nung 1 year and 11 months. Tama, mali? Tama po. Oh, anong problema? Bakit ngayon mo siya inuungkat kung tapos na pala yun nung 1 year and 11 months ago? Eh, yung March 1 lang po kasi nag-PM po sa akin yung isa. Ah! Parang pinaalam niya lang sa'yo na naging sila noon. Opo, parang ganun na nga po. Eh dapat hindi na siya issue sa'yo kasi wala na rin naman pala sila. Kumbaga, nagkuwento lang naman itong si Tibo, baka nang gugulo. Yun nga po, ibinako na nga din po yung yung po. Anong intensyon ni Tibo para mag-PM pa siya makalipas ang 1 taon at 11 months? Anong intensyon niya? Baka po, pinapaalam lang po niya siguro. Baka di pa makamove on? Ang tagal na nun O anong sabi ni girlfriend ngayon? Anong reaction niya? Eh, yun nga po. Binaka din po niya yung tomboy. O dapat hindi na siya issue. Anong tanong mo ba kay Mama Colleen? CJ. Paano po ba malalaman kapag nagloloko po yung isang babae? Ano bang napapansin mo sa kanya ngayon? Feeling mo ba may ginagawa pa siyang kakaiba o wala naman na? Parang wala na naman po yata. Kumusta siya ngayon bilang partner makalipas ang 2 taon? Sweet pa rin ba siya? Ikaw pa rin ba yung tinutuunan niya ng pansin? Kumusta siya ngayon? Naman po. Ano? Okay naman po. Okay naman pala eh. Alam mo, siguro, bigla ka na lang nag-question ng pagmamahal mo sa kanya dahil biglang may nanggulo nitong Marso. Correct? Bigla ka na lang nag-question kung pagkakatiwalaan mo ba itong taong ito dahil may naungkat, may nabulgar 1 year, 11 months ago. Pero kung nararamdaman mo naman na seryoso yung partner mo sa'yo, nararamdaman mo naman na totoo na siya sa'yo, kung ano man yung nagawa niya 1 year and 11 months ago, I think wag na natin pang ibuhos yung energy natin sa nakaraan. Kasi ikaw naman ang nagsabi, okay naman na siya ngayon. Maaaring nagkamali siya sa'yo 1 year and 11 months ago. Maaaring na-learned niya na yung lesson niya. Maaaring multo na lang to ng nakaraan na biglang umilingasaw. Hindi niya inamin noon tapos ngayon ay lumalabas. Pero what matter now is kung kumusta ba kayo bilang magjowa ngayon. 'Di ba? Maybe you have issues. Meron ka ng trust issue kasi niloko ka pala niya noon. Pero hindi ba pwedeng pagtuunan natin yung ngayon? Total, sinabi naman niya na binlock na niya yung Tibo. Total, sinabi naman niya na ikaw yung mahal niya. So, bakit ka natatakot? Ngayon. Yun nga po. So, kausapin mo yung partner mo. Sige, okay, valid naman yung nararamdaman mo eh. Kumbaga parang sa dark secrets, ngayon mo lang nalaman na niloko ka pala niya sa loob ng 2 taon. Kumbaga nagkaroon pala siya ng karelasyon nung nag-uumpisa pa lang yung relasyon ninyong dalawa. That is valid. Pero kausapin mo yung partner mo, sabihin mo, you're not feeling well,
Nung nag-message yung Tibo nitong Marso, medyo nasaktan ako, medyo nagkaroon ng bangas yung trust ko sa'yo, yung tiwala ko sa'yo, nabawasan ng 0.1%. 'Di ba? So, tulungan mo ko na pagkatiwalaan ka uli. Tulungan mo ko na mawala yung 0.1% na yon at maging 100% uli yung tiwala ko sa'yo. Again, valid yung nararamdaman mo, pero I want also to tell you na past is past. Maaring naging marupok siya nung unang buwan ninyo, pero binitawan naman niya eh. Ngayon, yung panggugulo ng Tibo, nagawa naman na ng girlfriend mo na i-block siya. Maaring si Tibo, masyado lang magulo. 'Di ba? Nanggugulo. So kayo, mas patunayan ninyo na anuman yung bagyo o manggugulo sa relasyon ninyo, hindi kayo magpapatibag. Number 1, kailangan mong tibayan yung sarili mo. Kailangan mong tibayan yung pagmamahal mo sa kanya para hindi mabaling yung atensyon lalo ni girlfriend sa iba. Yun na lang yun, okay? Unless na lang, hindi ka rin confident sa sarili mo tungkol sa pagmamahal mo sa kanya o pagmamahal niya sa'yo. Tama, mali? So, yun lang. Kumbaga, ano lang yan eh. Nagkaroon ka lang ng trust issue dahil may lumutang eh. Pero, ang akin lang, talaga bang dapat nating palakihin? Hindi naman po siguro. Hindi naman, 'di ba? So, if you are not feeling well, kung hindi ka okay sa pag-reveal nung Tibo, kausapin mo na lang yung partner mo. Okay lang na sabihin mo yung nararamdaman mo na medyo nabawasan yung tiwala kasi niloko mo pala ako ng first month natin. Pero, again, bottom line, linawin mo, ano ba yung gusto mo? Ituloy yung relasyon na ito o itigil na? Ano ba yung mas nangingibabaw sa'yo ngayon? Tinanong ko naman po siya. Sabi niya, ituloy pa daw po namin. Kasi mahal daw po na ako. Wait, di walang question dun. Ituloy mo na lang. Huwag ka na masyadong magpanik. Deadmahin mo yung Tibo number 2. Kung ano man yung nakaraan nila, nakaraan na yun. Let's just focus kung ano yung meron ngayon. Tama, mali? Tama po. Yun lang, Bi, ha? Huwag kang panghinaan ng loob. Kung nanggugulo bigla yung Tibo at nire-reveal niya yung ano man yung meron sa kanilang dalawa ng girlfriend mo ngayon, deadma. Ang mahalaga, ikaw yung karelasyon niya ngayon. Ang mahalaga, ikaw yung kasama niya ngayon. Okay? Okay po. Baka nanghihinayang lang si Tibo number 2 kasi di siya nagtagumpay. 'Di ba? Opo. If I were you, kung ayaw mo rin namang mawala si girlfriend, alagaan mo. I-secure mo. Huwag kang magpanik. Mas patunayan mo na mas mahal mo siya over sa kung ano man yung kasalanan na nagawa niya. Eventually, marirealize niya rin yan na parang ay mali talaga yung ginawa ko noon. Marirealize niya na ay dapat akong bumawi kasi nagkasala ako sa kanya noon. 'Di ba? So ikaw na lang, kumbaga pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ganun lang 'yun. Okay? Opo. Nakikinig nga po siya ngayon eh. Uy, gusto mo ba i-reveal kita? Gusto mo, ay kahapon nagpa-reveal yung caller natin. Gusto mo ba i-post ko kayo? Charot. I-post ko kayo para maging umiyak talaga yung isa. O na nanggugulo ngayon. Tapos ang caption, huyo ka ngayon sa amin, masaya kami together. Ganon. Nakikinig po siya ngayon si Jowa po. Ano daw? Nakikinig po si Jowa po ngayon. Uy, o sige. Okay, tawagan ko uli na putol. I-reveal ko ba? I-reveal ko. Mag-text kayo, mama reveal. Malay mo ma-convince natin. Kahapon nakita nyo si caller natin na si Jocelyn. Oo, diba? Si Jocelyn na nanghihingi ng load ngayon. Hoy, Jocelyn! Oo. Ito talaga si Jocelyn. Tawagan ulit natin si sharer natin for today. Oo. Sabi dito, lason mong halik. Oo, mula kay John Eric Katubig ng Mandaluyong. Mama Colleen, alam ko ang full name ng caller mo. Yan si Carlos Juan. Mali. Mali ka doon. Hinuhulaan nila yung pangalan mo, Bi. Ikaw daw si Carlos Juan. Mali sila, diba?
Huy. Teka. Isa pa. Wait lang. Hello? Oo, ikaw daw si Carlos Juan. Kasi CJ. Sabi dito, Mama Kulin siguro collector ng mga tibo si girl. Imagine pinagsabay niya ang dalawa. Wari ko po, di lang dalawa meron yan pagdating ng araw. Pabida daw sa lahat ng taga-Annex 41 na nakikinig 24/7 sa Win Radio. Galing kay Kuya Part ng Sapang Maligaya. Naklaro na po mga ka-winner. It was past. Pass na po yun. Kumbaga, after, eto nga yung klaro dito, 1 year and 11 months ago na yun, nung nangyari yun. Ewan ko ba, may mga tao talaga na hindi makamove on. Ano? May mga tao talaga na kapag ka nakikita nilang masaya na yung isang tao, guguluhin talaga nila. Oo, parang yung tibo number 2 nga. Anyways, John, si John. Si Jay. Okay, ano, i-reveal ba ka namin? Ano daw? Bigyan mo lang ako ng go signal, madali ako kausap. Para lalong magselos yung hindi makamove on dyan. Para lalo siya manggigil. Sabi, yun yung sweet revenge ninyo. Yung ginugulo niya kayo, hindi niya alam, hindi kayo nababother. Anyway, CJ, walang problema. Nag-chat ba siya ngayon? Nagre-reply ba? Nagre-react ba siya ngayon? Opo, sabi nga po niya, itigil ko na po daw yung pakikipag-usap daw po sa inyo. O, diba? Nadamay pa ako? Baka pagselosan pa ako, Baka sabihin niya, ano si Jay? Tapos daw po, wag daw po siya i-post. Hindi ko ipopost, wag kayo mag-alala. Your secret is safe with me. Depende na lang kung bet ninyo. Parang si Jocelyn kahapon, bet niya kasi nga gusto niya maging artista. Sa CJ naman feeling ko, hindi niya gusto maging artista. Sa CJ nagre-react yan kahapon eh. See? Diba? Tanungin mo nga sa girlfriend mo kung tama ba ako sa mga pinagsasabi ko. Oy girlfriend, mag-reply ka, tama ba ako sa pinagsasabi ko? May toyo lang to si CJ, diba? Wala namang problema gumagawa ng problema. Tama, mali. Ano, ang tagal mag-reply? Okay. So, yun lang. Walang problema, CJ. Ikaw lang ang may problema dito. Masyado ka lang na shaken up. Kung tutusin, hindi ka dapat ma-shaken up. Dapat baliwala yung mga nanggugulo na yan. Mas patunayan nyo na wala kang pakialam dahil ang focus mo ngayon is kung paano nyo patitibayin yung relasyon ninyo ng girlfriend mo. Tama, mali? Okay. So CJ, ito na. Bibigyan kita ng pagkakataon mag-message sa kanya nationwide on Philippine Radio. Ito baka mas tumibay pa yung pagmamahal niya sa'yo kasi pinagsigawan mo kung gaano mo siya kamahal. Kausapin mo siya on air. Ano ang masasabi mo? Ano ang mensahe mo para sa kanya? Ang po sa kanya, sobrang katang mahal at di ko kayang ipagpag-isip. Napatawad na kita, kaya ayos na sa akin yun. Ito na pagiting yun kasi ito magagawa yun sa'yo. Meron pa ba, CJ? Wala po. Asan yung mahal na mahal kita? Anong kung ikaw si CJ, i-code name natin siya na si Bahala Ka. O dali, sabihin mo yung pangalan niya. Kung hindi totoong pangalan, yung code name lang niya. O sabihin mo yung message mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Anong code? So, mahal na mahal kita, alam mo yan. May kadugtong pa ba? Nag-aantay ako eh. Wala na ba? Wala na. Alright. Alam ko po.
Go. Tuloy mo kasi, B. Nabibitin kami. Ikaw lang yung mamahalin ka pang habang buhay. Paputol-putol ka, be, no? Tapos na ba? Tapos na? Okay na yon. Okay. Hey! Huwag ka na masyadong praning ate girl, ha? Ate girl. Ano ba itatawag ko sa'yo? Ate mo boy, ha? Pwede ba yon, CJ? Ano tawag ko sa'yo? Kuya? Kute. Kuya na ate. Ano po? Ha? Ang ital po daw po na niya sa kanya, baby girl po. Ay, yes! Pinapababa mo na yung telepono tapos may pa-baby girl ka pa dyan? Bisitahin nyo nga ako dito. Gusto ko kayo ma-meet ng personal. Promise, hindi ko ipopost yung identity ninyo. So baby girl, huwag ka na makikipag-chat sa iba ha. Kasi itong si CJ may pagkaselosa. Baby girl, mahal na mahal ka nito ni CJ. Talagang ilang araw na siya nababother. And ganun kanya kamahal para kulitin si Mama Colleen na mag-share ng kanyang nararamdaman. So baby girl, magmahalan kayo. And hindi ko masabing magpakarami kasi it cannot be baro 1 from 0. Magmahalan kayo. And I know, kaya nagkakaganito lang si CJ kasi ganun kanya kamahal, takot siyang mawala ka sa kanya. Kaya please, huwag ka na makipag-chat sa iba, okay? Alright. Tama po. Sumagot po siya, Mama Colleen. Ano sabi niya? Promise po, hindi na po. Ayan na. Magkita na kayo. Sabi din po niya. Ano? Sabi din po niya, mahal na mahal ka din po siya. Kinikilig ka, uminin mo. Ewan ko sa inyong dalawa, arty nyo. Anyway, pag nag-date kayo, daan kayo dito sa Win Radio kay Mama Colleen. Nandito lang ako alas 12 hanggang 2:30. Basta yun lang. Maliit na bagay lang yan, CJ. Huwag ka masyadong matakot sa mga nanggugulo. Ang mahalaga, ipaglaban mo yung pagmamahal mo sa kanya. I'm sure, ganun rin naman siya. Masyado ka lang na shaken up sa mga nanggugulo na mga hindi maka-move on. So, hindi po maka-move on dyan, mag-move on ka na. Nagpahayag na po sila ng pagmamahal nila sa isa't isa. So, baby girl and CJ, good luck sa inyong relasyon. Okay? Okay? Okay po. Alright. Bye-bye, CJ. God bless. Yan po si CJ at yan po ang kanyang kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ano ang natutunan mo sa kwento natin for today? Kung meron, mag-text ka na po sa 0977-7000-915. Tumawag sa 0915-312-8215 para po sa kumpletong cellphone numbers natin. Nakapost na yan sa comment section ng selfie ko ngayong araw na ito. Hanapin mo DJ Mama Colleen. Pwede rin mag-voice message. I-record mo yung boses mo, i-chat mo kay Mama Colleen. Once again, yan po ang kwento ni CJ dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. 91.5